So, paano ba natin itatayo ang ating tahanan o pamilya na may karunungan o wisdom? Una, build the home with wisdom. Gawin mong sentro ng iyong pamilya ang mga prinsipyo ng Diyos. Bakit? Kasi punong-puno ito ng wisdom na magpapatatag sa inyong family. Pangalawa, establish the family through understanding. Pangunahan mo ang iyong pamilya na may pangunawa, pasensya, at pagpili ng tama sa lahat ng desisyon. At pangatlo, fill the home with knowledge and stability. Gumawa ka ng mga habits na magdadala ng peace, magdadala ng paglago at kaayusan sa pamamahay. So pag-usapan natin yung una, build the home with wisdom. Sabi sa Proverbs 24:3, sa pamamagitan ng karunungan, ang bahay ay itinatayo. Ano ba ibig sabihin ng pagtatayo sa pamamagitan ng karunungan? Ang ibig sabihin ay binubuo at tinatayo mo ang iyong pamilya sa pamamagitan ng makadiyos na principles na galing sa kanyang salita. Ito yung intentional at sinasadya mong paglalagay ng pundasyon para sa iyong buong pamilya. Hindi ito aksidente, hindi ito yung bahala na si Batman, kundi nag-iisip ka talaga. Nag-aaral ka ng salita ng Diyos at pinaplano mo kung paano mo ito may apply sa lahat ng decision mo sa loob ng iyong pamilya. Sa Hebrews, ang gamit na salita sa wisdom ay chokma. Ang ibig sabihin nito ay skill o shrewdness. Para itong skill ng isang master carpenter. Alam mo, si King Solomon na sumulat nito, alam niya ang kahalagahan ng isang master builder. Siya kasi ang nagpatayo ng temple sa Jerusalem. Nung sinulat niya ang Proverbs 24:3, hindi lang hollow blocks at semento ang nasa isip niya. Ang tinutukoy niyang bahay ay ang buhay ng pamilya. Ang relationships ng pamilya, ang legacy ng pamilya, at higit sa lahat, kung sino ang sentro ng tahanan o pamilya. Yun yung nasa isip niya. Alam ni Solomon na kailangan ng master carpenter ng isang pamilya o wisdom. Bakit? Kasi akala ng marami, wise na sila sa pagpapamilya. Pero hindi nila namamalayan, mali na pala ang sistema o plano ang sinusundan nila. Alam mo, observation ng isang author na si Gary Ezzo, sabi niya, isa sa malaking problema ng mga pamilya ngayon ay ang maling posisyon ng bawat miyembro sa loob ng circle o bilog ng pamilya. Imagine niyo ito. Nagsimula ang pamilya nung naghawak kamay si Mr. at si Mrs. Bumuo sila ng isang circle, matibay, magkasama. Tapos, dumating ang first baby. Dahil mahal na mahal nila ang bata, ang ginawa nila, inilagay nila ang bata sa gitna ng circle. Si Mr. at si Mrs. magkahawak kamay pa rin, pero ngayon, ang buong mundo nila umiikot na sa bata. Anak, anong gusto mong kainin? Anak, saan tayo pupunta? The child becomes the center. Tapos dumating ang second baby. Ilalagay ulit sa gitna. Ngayon, dalawa na ang iniikutan ng mag-asawa. Habang lumalaki ang pamilya at habang lumalaki ang mga bata dumadami na nandun sa gitna, ano nangyayari sa circle? The center becomes so big that the hands of the father and mother are pulled apart until finally, nagkabitaw na, nasira na yung circle. Nangyayari ba to? Yes. Kaya marami mag-asawa ang naghihiwalay o nagiging roommates na lang sila. Sige, para na lang sa bata. Hindi tayo maghihiwalay. Pero wag tayong maging sweet, wag tayong casual lang. Maraming ganyan. Nakalimutan na nila ang isa't isa kakabantay sa mga bata. At ang mga bata, lumalaking entitled. Kasi akala nila, sila ang sentro ng universe. So ano ang wisdom? Ano ang tamang design? Sabi ni Gary Ezzo, we must form the circle with Christ in the center. Ang Panginoong Yesus ang nasa gitna. Siya ang cornerstone. Tapos, when a child is born, hindi siya ilalagay sa gitna. They will join hands with mom and dad to make the circle bigger. Lahat kayo nakatingin kay Kristo. Lahat kayo umiikot kay Kristo. Kaibigan, tandaan mo ito. We must love God more than we love anyone. He is first. Kapag si Lord ang sentro, kahit gaano pakarami ang anak nyo, kahit gaano pa kalaki ang challenges,
the circle is never broken. Kasi ang humahawak sa inyo ay hindi lang ang kamay ng tao, kundi ang kamay ng Diyos mismo. Dahil siya yung center. Pero ito yung mabigat na reality. Minsan, hindi lang sa pagiging child-centered tayo nagkakamali. Minsan, nagbibuild tayo ng maling foundation sa pamamagitan ng ating maling example. We model the wrong character. Sabi sa Ephesians 6:4, mga ama, huwag ninyong ipamuhay ang inyong mga anak sa galit. Sa English, fathers, do not provoke your children to anger. Paano natin sila ginagalit? Kapag nakikita nilang iba ang sinasabi natin sa ginagawa natin. Kaibigan, tandaan mo na ginagaya nila kung anong nakikita nila sa atin. May isang lumang kwento mula sa Grimm's fairy tales na tumatak sa puso ko. Tungkol ito sa isang pamilya. Isang tatay, isang nanay at ang kanilang 4-year-old na anak at ang lolo, ang tatay ng mister na nakatira sa kanila. Matanda na si lolo, malabo na ang mata, nanginginig na ang mga kamay. Kapag kumakain sila sa hapagkainan, kumakalensing ang kutsara niya, natatapon ang sabaw at nagkakalat siya sa lamesa. Alam mo, nainis yung mag-asawa. Ano ba naman yan? Ang dumi-dumi kumain, sabi nila. At dahil ayaw na nilang maabala sa paglilinis, alam mo ginawa nila? Pinalipat nila si lolo sa isang sulok. Pinaupo sa maliit na upuan, malayo sa table. Doon siya pinapakain mag-isa, habang ang pamilya masayang nagsasalo sa lamesa. Nakatingin lang si lolo sa kanila, naluluha, gustong makasama ang pamilya niya. Isang araw, dahil sa panginginig ng kamay, nabagsak ni lolo ang mangkok niya at nabasag. Galit na galit ang mag-asawa. Baboy ka ba? Sigaw nila. Kung baboy ka, doon ka dapat kumain sa lalagyan ng baboy. So gumawa sila ng isang sabsaban na gawa sa kahoy at doon nila nilalagay ang pagkain ng matanda. Ilang araw ang lumipas. Nakita ng tatay yung kanyang 4-year-old na anak. May mga pinagdidikit-dikit na mga kahoy sa sahig. Tuwan-tuwa ang tatay. Tinanong niya, "Anak, anong ginagawa mo?" Tumingin yung bata, ngumiti at sinabi, "Tay, gumagawa po ako ng sabsaban. Para kapag matanda na kayo ni nanay, dito ko kayo pakakainin." Tumahimik ang buong bahay. Speechless sila. Tumulo ang luha nila. Doon nila na-realize ang maling foundation na tinatayo nila. Nagtatayo pala sila ng future kung paano sila tatratuhin ng kanilang mga anak kapag matanda na sila. Alam mo, agad-agad nilapitan nila si lolo, inalalayan pabalik sa lamesa. At simula noon, never na nilang pinagalitan si lolo kahit may matapon na pagkain. They treated him with love and respect. Masakit, ano? Grabe. Kaibigan, ano ang binibuild mo sa puso ng iyong mga anak? Are you modeling respect? Are you modeling love for your own parents? O baka naman nakikita ng anak mo kung paano mo sigawan ng nanay mo sa telepono. Baka naririnig nila kung paano mo pagchismisan ng ibang tao. Tandaan mo ito, araw-araw ay nagpapatong-patong ka ng bricks. At kung sabsaban ang tinatayo mo ngayon, ayan din ang gagamitin sa'yo balang araw. Pero alam mo, ang nakakatawa sa story ay ang repentance ng mag-asawa. Nung na-realize ng mag-asawa ang mali nila, hindi sila nagmatigas, nagbago sila. Ganyan din si Lord sa atin. Maybe, as you listen to this, na-realize mo, Lord, ang dami kong mali. Maling priorities, maling halimbawa. Nakaka-guilty, di ba? But God's grace is bigger than your mistakes. Hindi tayo tinatawag ng Panginoong Yesus para hiyain, kundi para iligtas sa ating future. Gusto niya tayong iligtas sa sabsaban na tayo mismo ang gumagawa. So, paano natin ito isasabuhay? This week, una, check the center. Tanungin mo sarili mo, kung mawala ang mga anak ko, kunwari nasa school, may pag-uusapan pa ba kaming mag-asawa? Kung ang sagot ay wala, baka child-centered na kayo. Kaya nga, balik kayo sa couple time na ang Panginoong Hesus ang nasa sentro. Pangalawa, honor the elders. Sabi sa Ephesians 6:1-3, honor your father and mother that it may go well with you. Masyadong practical ito. Paano mo tratuhin ang lolo at lola ng mga anak mo? Nakikita ba ng mga anak mo ang respect
na ikaw ay nagpapadala ng tulong, nag-aalaga sa iyong magulang. Kaibigan, pass on respect and care. Kasi kung anong nakikita ng mga anak mo, yan ang magiging normal para sa kanila. Pangatlo, watch your blueprint. Bago ka magalit o mag-react sa bahay, isipin mo muna, itong gagawin ko ba ay magbibuild ng character o makakapagpalayo pa sa Diyos, sa aking mga anak? Kaya nga ito ang challenge, kaibigan. Itayo natin ang ating pamilya sa pamamagitan ng karunungan. Paano? Gawin nating sentro ng ating pamilya ang Panginoong Hesus. Hindi ang ating mga anak. Hindi ang ating mga career. Ang sentro ay ang Panginoong Hesus. Simulan din nating imodelo ang pagmamahal na walang kondisyon. Bakit? Kasi sa bandang huli, ang pinakamagandang legacy na maiiwan mo ay hindi bahay at lupa, kundi isang pamilyang nakatayo sa matibay na pundasyon. Sino yon? Ang Panginoong Hesus.